ng mga pakakak at tunog ng korneta. Magkaingay kayo na may kagalakan sa harap ng hari ng Panginoon. Humugo ang dapat at ang buong naroon, ang sanglibutan at ang nagsisitahan doon. Ipakpak ng mga baha ang kanilang mga kamay. Magawitan ang mga burol para dahil sa kagalakan. Sa harap ng Panginoon, sapagkat siya'y dumarating upang hatulan ng lupa, kanyang hahatulan ng katwiran ang sanglibutan at ng karapatan ang mga bayan. Tayo po ay manalangin. Ang manaming Diyos sa langit, pinupuri ka po namin, sinasamba, pinasasalamatan sa araw na ito, sa unang pananambahan po namin na ngayong buwan ng Disyembre. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa binigay niyong pagkakataon, sa kalakasan po ng aming katawan upang kami po ay makarating dito sa aming simbahan. Lord, ganun pa man, samahan niyo rin po ang aming mga kapatiran, Lord, na papunta pa lamang po. Ingatan niyo po sila at dalhin dito ng may kaligtasan at kapayapaan. Lord, gamitin niyo po ang aming mga pag-ibig, Lord, na nasa aming puso upang kami maging magalak, Lord, na humarap at makinig at magbigay ng pag-aalay at pagsamba sa iyo, Lord God. Lord, kayo po lamang ang aming pinupuri, sinasamba at pinasasalamatan. Kayo po ang manguna sa amin, Lord God, sa araw na ito at sa mga susunod pa pong araw. Maraming salamat po, Lord God. Hiniling po namin to at nagpapasalamat kami sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po'y magsitayo para sa ating pag-aawitan at pag-aalay ng papuri sa ating Panginoon. Sa pangunguna ni Pastor Pong. Magandang umaga po mga kapatid. Alayan po natin ang ating Panginoon ng pagsamba sa pamamagitan ng mga awitin ng himno. Ibigay po natin yung pinakamainam na boses natin, tinig, lalo tigit yung buong puso natin siyang awitan dahil siya ay karapat-dapat po na ating papurihan. Awitin po natin yung To God Be the Glory.
awitin po natin yung Great is Thy Faithfulness. Ha? Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Within po natin, have thine own way.
The Father is our Potter. Siya yung nagmo-mold sa atin, mga kapatid. And we are the clay. So this is our prayer. Have thine own way, Lord. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the Potter. I am the clay. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, we'll let us see. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Search me and try me, Master, today. Where art thou, Lord? Wash me just now, as in thy presence, humbly I bow. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Hold o'er my being, absolute sway. Fill me thy spirit, we all shall see. Christ only always, living in me. Have thine own way, Lord. Our last song, let's sing Savior like a shepherd lead us. Savior like a shepherd lead us, as we need thy tender care. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast taught us thine we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast taught us thine we are. We are thine, though thou befriend us,
Thou hast mercy to relieve us, grace to cleanse and heart to free. Blessed Jesus, blessed Jesus, early let us turn to Thee. Blessed Jesus, blessed Jesus, early let us turn to Thee. Early let us seek Thy favor, early let us do Thy will. Blessed Lord and only Savior, we Thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, blessed Jesus, blessed Jesus, blessed Jesus, Thou hast loved us still. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Kay sarap po na sambahin ka, purihin ka, Panginoon. Patuloy mo kaming gabayan, patnubayan ng Santo Espiritu, lalong-lalo na sa pakikinig na iyong mensahe, Panginoon. Naalay po namin ang buong araw na ito. Ikaw po nawa ang mapangiti namin, Panginoon, dahil nais na nais ka naming sambahin, pasalamatan sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y sama-samang lumapit sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya na pinagkalob niyo po sa bawat isa. Sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong biyaya ay kami po ay naririto ngayon, nakakapagpuri, nakakapagsamba, nakakalapit, Panginoon, sa inyong pangalan. Lord, salamat po sa patuloy na buhay na pinagkalob niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa panibagong pag-asa, Panginoon, na amin pong daladala, na amin pong sinasampalataya, Panginoon, sa inyo. Alam po namin, O Diyos, maraming mga pagkakataon na pag kami po'y napaghihinaan sa pamamagitan, Panginoon, ng mga bagay na dumarating sa aming buhay. Ngunit, O Diyos, dahil po sa aming pag-asa na kayo po, Panginoon, yung aming hari, na naghahari, Panginoon, ay kami po ay nagtitiwala, O Diyos, anumang bagay na dumating sa aming buhay. Alam po namin, Panginoon, ay ito'y laging nakatuon, Panginoon, sa inyong mga plano. O Diyos, salamat po sa bawat pamilya, Panginoon, na naririto. Salamat po sa bawat isa na patuloy na nagbibigay ng kanilang pananampalataya sa inyo. Salamat po sa bawat pagkakataon, Panginoon, na kami po'y nakakarinig ng iyong salita, nakakapag-awit, Panginoon, ng mga papuring salamat at samba sa inyo. Salamat po sa lahat ng iyon, Lord. Bagamat kayo'y tapat sa amin, ngunit, Panginoon, kami naman po ay kakaroon, Panginoon, mga pagkukulang. Kami po'y mga nagkakaroon, Panginoon, ng paggalaw, Panginoon, na hindi nakaaya-aya sa inyong harapan. Ngunit, Lord, nariyan po kayo, Panginoon, para sa amin. Patuloy na umiintindi, patuloy nagmamahal sa tuwing kami po'y nagkukulang, Panginoon, sa inyo. Patuloy na yumayakap sa amin kahit na kami, Panginoon, ay papalayo sa inyo. Patuloy na tumatawag sa amin, patuloy na bibigay ng aliw sa amin. Sa
sa tuwing kami po ay napanghihinaan. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan na naging hindi kaaya-aya sa inyong harapan. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga desisyon, Lord, nagawa po namin. Yung iba dito, Panginoon, ay kami po'y nakakasakit ng aming kapwa. Minsan, Lord, alam na po namin, Panginoon, na ito'y pagkakasala. Ngunit, Lord, nadadaan po kami sa dala ng aming emosyon, dala ng aming pagkatao, Panginoon. Lalo-lalo na, dala ng aming pagkukulang, hindi po namin dinedepende sa inyo, Panginoon, yung aming buhay. Kaya po, Diyos, kung lumalapit sa inyo, papakumbaba, patuloy na humihingi, Lord, ng iyong biyaya at awa sa bawat segundo, minuto, oras ng aming buhay, ng aming nalalabing buhay, Panginoon. Lord, salamat po sa bawat kasiyahan, Panginoon, na pinaranas niyo po sa amin. Kapiling ang aming mga mahal sa buhay. Kapiling ang aming mga kapatid sa pananampalataya, kapatid, Panginoon, kaibigan, sa bawat kasiyahan, Panginoon. Tila ba'y pinaranas niyo po sa amin, Lord. Napakasarap mabuhay dito po sa mundong ito. Salamat din po, Panginoon, sa mga challenges na dumating po sa aming buhay. Sa pamamagitan nito, Panginoon, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo, titiwala, patuloy nagiging matatag, Panginoon. Bagamat may mga dumarating mga pagsubok sa amin, na minsan, Lord, na parang ang hirap, Lord, na maranasan. Yung iba pa nga dito, Panginoon, ay sobrang naapakan yung aming pagkatao. Ngunit, Lord, salamat dahil meron po kayong mga salita. Pinagkalob niyo po sa amin. Patuloy namin pinangahawakan. Patuloy namin pinagkakatiwala. Sapagkat si Haring Jesus, Panginoon, siyang aming sisilbihan. Alam po namin, Lord, darating ang panahon. Lahat ng ito, Panginoon, ay magiging maayos sa pamamagitan ng katuwiran at hustisya aming Hari. Minsan po, O Diyos, pinagkakatiwala po namin ang aming mga activities, pananambahan, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Lord, sa church planning, Lord, na amin pong nairaos. Salamat po, Panginoon, sa mga plano po namin. Alam po namin na kayo po ang nasa aming kalagitnaan. Alam po namin na kayo po, Panginoon, siyang kumilos sa bawat liderato, Lord, ng aming iglesia. Na patuloy na masiayos, Lord, upang kami po, Lord, ay makapaglingkod ayon sa inyong kalooban. Salamat din po, Panginoon, sa aming nalalapit na Christmas party, Panginoon, mamaya ng mga youth. Christmas party ng CFC, Panginoon. Kayo po, O Diyos, na patuloy na kumilos po sa bawat isa po sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa nairaos, Lord, na biennial conference ng CBAP. Alam po namin, Panginoon, na maraming iglesia na ikinabang dito. Ganun din po, Panginoon, aming iglesia patuloy maharap, Panginoon, kung ano ang nais niyong ipagawa para sa amin. Dalangin din po, Panginoon, ang aming Pastor Kit. Patuloy palain po ninyo. Patuloy na mangusap po kayo sa Kanya. Patuloy na kayo po patuloy magbigay, Lord, ng Kanyang kasiyahan, Panginoon, sa paglilingkod. Lalo-lalo na, Panginoon, bigay ng tatag Kanyang pananampalataya. Lalo pang maging masigasig sa pag-aaral ng iyong salita.
Sa ganun, Panginoon, buong iglesia, buong manggagawa, patuloy na makinabang, patuloy na makita namin, Panginoon, kung ano ang plano ninyo sa bawat isa sa amin. Bagamat, Lord, hindi kami kwalipikado, Panginoon, sa mga nais ninyo. Ngunit, Lord, sa pamamagitan ng iyong biyaya, naririto, Panginoon, ang aming iglesia. Patuloy na maging matatag. Dalangin din po namin ang aming liderato, Panginoon. Patuloy na i-bless niyo po. Especially, Lord, sa gaganapin po namin mamaya na congregational meeting, election ng officers, Panginoon, ng Board of Trustees. Patuloy na kayo po ang hilos magpala. Sino po, Panginoon, yung luluklok, tatatag, Panginoon, para sa aming iglesia. Dalangin po namin ang bawat manggagawa, Panginoon, ng BCFC. Patuloy na palain ninyo. Bigyan ng encouragement, Lord, sa bawat isa sa amin. Patuloy kaming maglingkod. Ano man ang mga bagay na dumarating sa aming buhay. Minsan ito'y kasalatan, minsan ito'y sakit, minsan ito'y panghihina, Panginoon. Ngunit kami po'y nanatiling matatag, maglingkod po sa inyo. Kailangan din po namin ang aming mga kapatiran, Lord. Nakikita niyo po ang bawat puso po namin. Ano po ang nais namin panalangin sa inyo, ilapit. Bigyan niyo po kami, Panginoon, pananampalatayang ipagkaloob namin sa inyo aming mga pangangailangan. Lalo-lalo na, Lord, yung may mga karamdaman na minsan, Panginoon, ay nagpapahina aming mga pangangatawan. Papahina, Panginoon, ng aming ring pananampalataya. Kaya po, Diyos, dalangin po namin sa tuwing kami po'y nandun sa karamdaman na iyon. Tulungan niyo po kami na maalaala, Panginoon, yung mga bawat salita, bawat promise, Panginoon, sa amin. Pag-ibig ninyo, lalo-lalo na, O Diyos, patuloy na kagalingan na aming mga karamdaman. Dalangin din po namin, Panginoon, bawat anak namin, bawat nasasakupan po namin, bawat pinagkatiwala po ninyo po sa amin, Panginoon, aming mga nakakasalamuha sa araw-araw. Lord, bagamat nandito po kami sa mundong ito, maraming mga discouragement, tulungan niyo po kami, Panginoon, na yung talino, Panginoon, nagmumula sa inyo, siyang magawa namin, Panginoon, hindi po yung talino nagmumula sa aming sarili at lakas. Kaya po, Diyos, sandaling ito, niadalangin din po namin ang aming gobyerno. Patuloy, Panginoon, na maging sensitibo, Lord, sa inyong kalooban. Na alam po namin, Panginoon, na kayo po'y nagpapanukala sa lahat ng bagay, Panginoon, na nangyayari, O Diyos. Kayo po'y nagpapanukala sa bawat liderato, Panginoon, ng aming gobyerno. Bagamat maraming pagkukulang, Panginoon, marami po kaming nakikita na hindi kanais-nais. Lord, kami po'y Panginoon, na kayo po'y nagluklok dito. Kayo po ang siyang patuloy na kikilos sa kanila. Panghawakan, Panginoon, ang bawat Pilipino. Maraming mga krimen na dumarating. Papainggan po namin, Panginoon. Nakakatakot. Maraming mga bagay, O Diyos, na naririnig namin. Nagiging banta, Panginoon, sa bawat buhay. Lalo na sa ibang lugar, Panginoon, may mga gera, mga lindol, mga sakuna. Kaya dalangin namin, Panginoon, na pang-ingatan niyo po. At dito, papakita ng bawat liderato na itayo po ninyo, Panginoon. Pakita nila ang kanilang paglilingkod para sa kanilang bansa.
Dalangin din po namin ang lahat ng bawat Kristiyano, Panginoon, na nagkakalat, Panginoon, ng iyong salita, kakalat ng iyong mabuting balita. Kayo po ay naghahari. Ang iyong kaharian, Panginoon, ay nananatili hanggang sa wakas, Panginoon. Gabayan, Panginoon, at patnubayan, lalo-lalo na, O Diyos, yung mga misyonaryong nasa banta ng mga buhay, Panginoon, na napupunta upang ibigay nila, Panginoon, ng iyong paglilingkod sa inyo kahit na sila po'y nahihirapan, kahit alam po nila na ang kanilang buhay, Panginoon, ay nasa panganib. Ngunit, Lord, dahil sa kanilang pananampalataya, Panginoon, ito'y ipinuubaya po nila sa inyo. Alang-alang, Panginoon, sa inyong mabuting balita. Maraming salamat, O Diyos. Minsan pa, Panginoon, kung iyong loloobin, nawa, Panginoon, dinggin niyo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas, na aming hari. Amen. Nakaupo po muna tayo. At maraming salamat, Bot, at lahat ng mga kapatid na nanguna sa ating pagsamba. At lalo na ating kapatid na Pong, na-miss natin ang gusto. It's good to see you. Nakatuwa ding pagbalik-balikan yung himno na bihira nating maawit. So, samahan niyo ako na basahin yung salita ng Diyos para sa ating ngayong umaga na matatagpuan natin sa aklat ni Mateo sa 22 kapitulo. Sa talata 34. Pasensya po. Ihilingan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa kalagitnaan ng ating gawain. So sabi nga dito ni Mateo, sabi niya, nang mabalita ng mga Pariseo na walang magawa ang mga Saduseo kay Jesus, nagtipon silang muli at lumapit sa Kanya. Isa sa kanila na tagapagturo ng kautusan ang nagtanong kay Jesus upang hanapan siya ng butas. Guro, ano po ba ang pinakamahalagang utos sa kabuuan ng kautusan? At sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang buong kautusan ni Moises at ang mga sinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. Pagpalain tayo ng Panginoon, pagbasa ng kanyang banal na salita. Makakaupo tayo mga kapatid. So kung talagang tatahakin natin ang gusto ang landasin ni Jesus, the way of Jesus, talagang sabi nga ng Ama, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him.
In fact, yun din ang sinabi ng Panginoon ng Panginoong Jesus nung minsang sinabihan nga siya na yung nanay mo at sa mga kapatid mo nandun sa labas at inaantabayanan ka. Dali-daling sinabi ng Panginoong Jesus, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Sabay turo sa mga disipulo, sa mga tagapakinig. Sabi niya, ito ang aking ina, ito ang aking mga kapatid. Sila na gumagawa ng kalooban ng Ama. At ang kalooban nga ng Ama, pinaka-basic, is makinig kayo sa Kanya. Nung una ko mabasa ito nung araw, at mabigat sa akin ang dating kasi kalooban ng Diyos. Unang-una, ano ba talaga yung kalooban ng Diyos? Lalo na para sa akin bilang isang individual. Basically, nakalagay doon, kumbaga, yung kabutihan ng Diyos, yung paghahari ng Diyos. So yung kalooban yan na dapat masunod. Napakabigat. Lalo pat pag binabasa mo ang banal na aklat, magugulat ka sa dami ng mga batas na ibinaba ng Panginoon sa pamagitan ni Moises upang maging makatotohanan, makabuluhan ang pagsamba ng bayan ng Diyos at na magkaroon ng tunay na kaharian ng Diyos. So yung kalooban ng Ama, pag titingnan mo sa mga batas na to, mahigit 6 na raan yung sinasabing batas na to ng moral at ceremonial. Napakabigat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Salamat na lang at nung lumaon nga, nabasa ko din doon pa sa Mount of Transfiguration na ganap, kung saan nagbago ang anyo ng Panginoon Jesus sa harapan ng kanyang mga tatlong tagasunod, yung pinakaliderato ng kanyang mga tagasunod. Matapos silang makita sa magkabilang gilid ng Panginoong Jesus, si Moises at si Elijah, kumakatawan sa batas, kumakatawan sa mga propeta. Sabi nga, talagang dinadakila nila ang Panginoong Jesus. At doon nga nadinig ang tinig ng Ama. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him. At nung tinatanong nga siya, listening to Him, lalo na't ang nagtatanong sa kanya, talagang sinasalambat siya ng gusto. Sinitignan kung paano nila mahahanapan ng butas si Jesus para hindi lamang siraan, kundi para sirain. Dahil meron siyang pagtuturo na kakaiba sa karaniwang alam nila na nakabatay sa batas ni Moises at sa mga tradisyon na kinagis na nila. At siyempre, sila na tagapanguna ng bayan, sila yung mga liderato, sila yung mga may kapangyarihan, sila yung tuwing may kainan sila yung nakaupo doon sa pinaka-importanting lugar. Sila yung kahit saan talagang halos luhuran ng mga tao dahil sa pwesto nila. Sila na kumbaga katalamitam nila yung kapangyarihan ng Roma na kasalukuyang humahawak ng husto sa lupain ng Judea, sa lupain ng Palestina. Humahanap sila ng paraan kung paano wawasakin ng Panginoong Jesus na sa kanilang pagkabigla ay lumalakas yung hatak nito sa mga tao. Maraming nakikinig sa kanya, maraming talagang nagugulat sa kanyang pagtuturo. At maraming nagsasabi na, kumbaga, iba'y kapangyarihan ng taong to pag nagsalita.
malayong malayo sa mga tagapagturo ng Biblia ng panahon na yun. Sa mga nagsesermon ng mga panahon na yun. Kaya nga pinipilit nilang masalakab ng husto. At sabi nga nung binasa natin, matapos na hindi magtagumpay ang mga Saduceo. Ito yung mga matataas na pinuno. Lalo na ang kaparian, mga pare. Hindi nila nahuli si Jesus. So ito mga Pariseo naman. Ito yung mga parang mga nationalist nung mga panahon na yon. Ito yung mga armchair nationalist. Sila yung naniniwala na para pagpalain ng husto ng Diyos ang Israel, para muling maibalik yung gloria na tinamasa nila lalo na nung panahon ni David at ni Solomon. Dapat ang lahat ng mamamayan ay sumunod sa batas ni Moises. At napakahalaga na maituro ang batas ni Moises. So sila yung isa yung samahan, isang partido na talaga ang gusto nila ay itanghal ng gusto ang batas ni Moises at mapasunod ang lahat para noon ang pagpapala ng Diyos ay bumuho sa kanila. Pero pagdating dito kay Jesus, wala silang nakikita naman talagang pagtuturo na salungat sa batas ni Moises, pero may kakaiba eh. Kaya gusto nilang sirain ang husto to dahil masyado siyang threat sa pwesto nitong mga namiminuno na to. Kaya nga pinakauling pananalakab nitong mga Pariseo, ano po ba yung pinakadakilang utos? Naghahanap sila ng butas, pero nagulat sila. Pagkat yung tinura ni Jesus, yung dalawang pinakadakilang kautusan ay hindi nila mapasusubalian. Lalong hindi nila makikitaan ng kamalian. Dahil lalo na nung sinabi ng Panginoong Jesus na yung kabuuan ng kautusan ni Moises at maging lahat ng tagubili ng mga propeta, lahat ito ay nakapaloob doon sa dalawang commandments na yan. Loving God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and loving your neighbor as you love yourself. Of course, pagdating sa mga tagasunod ng Panginoon, lalo na nung huling hapunan, ibinaba niya yung sabi niyang bagong kautusan na ibinaba niya. Yung mga ibigan kayo. Sa mga tagasunod ni Jesus, sa mga disipulo ni Jesus, sa mga nakikinig kay Jesus. Ayon sa sabi nga ng Ama, ang sabi niya is, mga ibigan kayo. Katulad ng pag-ibig ko sa inyo, ganun kayong mag-ibigan sa isa't isa. Hindi na kinwalify na punto katulad no na ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Masyadong self-centered, masyadong preservation-oriented. Pero ang bili ng Panginoong Jesus, mga ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. At ito'y magiging batayan eh. Sabi nga niya, dito kayo makikilalang tagasunod ko kung meron kayong pag-ibig sa isa't isa.
at hindi basta-basta. Before that, sa karamihan ng tao, nabanggit niya yung mga katuruan na binanggit sa atin ng ating pastor last time. Na binanggit sa Sermon on the Mount. At dito nga, pinagdiinan ng Panginoon na ibigin mo ang iyong kaaway. In fact, sabi niya, kung iibigin mo lang ay yung mga taong may pag-ibig sa'yo, may pagmamahal sa'yo, ano ang pinagkaiba mo doon sa iba? Ano ang pinagkaiba mo sa pangkaraniwang tao? Sabi niya, maski yung mga tagasunod ng Roma, ginagawa yun. Mahal nila yung nagmamahal sa kanila. Pero sabi ng Panginoon, ibigin mo maski yung hindi umiibig sa'yo. Ito yung pinakaparang dapat na pagkilos, values, doon sa loob ng kaharian ng Diyos. So, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Magkaibigan kayo dahil magkakapatid kayo dahil anak kayo ng Diyos sa mga tagasunod niya. At sa pangkaraniwang tao, nung siya'y nangangaral, ay inilatag niya ito. Na mahirap gampanan, kung tutusin. Lalong-lalo na, sabi nga sa atin, kung tatahak tayo sa landasin ni Jesus at susunod tayo sa kanyang sinasabi, then nararapat talaga na ang pag-ibig ay bumukal sa atin para sa ating kapwa. Kumbaga, bagaman at napakahalaga na maglinaw sa atin na tayo bilang magkakapatid kay Kristo ay dapat talagang magtinginan at mag-ibigan. Hindi lamang dahil member tayo ng simbahan, hindi lamang dahil nasa BCFC ka, kundi dahil magkakapatid tayo sa Panginoon. Sabi nga, iba yung pag-iibigan ng magkakapamilya kasi blood is thicker than water. Nabanggit ko nga noon, yung blood ni Kristo, wala nang lalapot pa doon. Sa pagbubuklod sa atin, sa pagdidikit sa ating lahat. Pero dito sinasabi sa atin, yung mga nasa labas ng kapatiran, dapat ay may pagtingin ka. Ibigin mo sila. Habang pinag-iisipan ko to, dumadaan sa puso ko ba yung puntong, paano kung hindi ka ibig-ibig? Kapatid mo na kay Kristo. Pero, ika nga salat na salat sa inaasahan mo pagkilos niya at pagtalima maski sa kautusan ng Diyos. Pag nasa simbahan, okay, mabait, tahimik, sige ang bati. Pero pag nasa pang-araw-araw na buhay, paano na kaya? Lalo na kung medyo nakabangga mo at hindi ka na kinakausap. So dito pa lang medyo parang mahirap ng sundin. Lulong-lalo pa yung mga nasa labas ng kapatiran. Yung mga taong hindi nakaranas
sa puso nila ng pag-ibig ng Diyos. Dinidiscuss nila, inaasam-asam nila, pero hindi nila talagang nadadanasan. Sabi nga sa Skriptura, mahal natin ng Diyos dahil minahal niya tayo una. Natututuhan natin talagang sumamba sa Diyos, magmahal sa Kanya. Pagkat nadama natin sa kaibuturan ng ating puso, ng ating kaluluwa, ang pag-ibig niya sa atin. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever may believe it in Him shall not perish, but have everlasting life. For those of us who have learned the true meaning of the gospel and have decided to really follow Jesus, we know na ang pag-ibig ng Diyos ay bumuhos sa atin. Tayo na makasalanan, tayo na hindi deserving, maski ng kaunting pagtingin mula sa ating Diyos, subalit ibinuhos niya ang walang hanggang pag-ibig na to sa pamagitan ng kanyang anak. Sabi nga ni John, hindi ba napakadakila ng pag-ibig ng Ama na inari tayong anak? Hindi tayo inampun lang para maging bahagi ng pamilya, hindi. Tayo binigyan ng panibagong pagkapanganak. We had been born again into the family of God. Binuhusan tayo ng bagong spirito. Binuhusan tayo ng bagong katauhan. Binigyan tayo ng buhay na walang katapusan. Buhay na walang hanggan, na hindi natin deserve. Hindi tayo karapat-dapat dito. Pero sa biyaya niya, sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sa kanyang ginawa, then tayo ay nabigyan ng ganyang pagpapala. Naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. At ang sabi nga sa atin, yung pag-ibig na yan, hayaan mong umapaw sa iyo. At, ika nga hayaan mong mabasa ng pag-ibig na yan. Una, ang kapatid mo. Pangalawa, ang kapwa mo. Paano na kung ang kapwa mo, hindi ka ibig-ibig? Katulad na nabanggit ko, minsan makikita natin, kapatid na natin sa Panginoon. Parang malayong-malayo na dapat nating ibigin. Pero paano na yung nasa labas? We're supposed to love others. Paano na kung yung mga tao ay sabi nga, tandaan mo, sabi kay Timoteo, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi. Mayabang. Arogante. Mapang-insulto. Masuwayin sa magulang. Walang utang na loob. At hindi makadiyos. Ayaw nila makipagkasundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan. Mga taksil sila. Mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Pinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito.
Yun ang sabi ni Paulo kay Timoteo. So, paano na? Ang sa atin is, ibigin mo ang iyong kapwa. Paano na ito mga ito? Lahat tayo ay saksi. Kailan lang? Sa karumal-dumal na ginawa ng Hamas sa mga Hudyong mananampalataya at bayan ng Diyos. Talagang brutal, karumal-dumal, kahindik-hindik. Talagang nung una kong makita yung isang pinalabas doon, talagang sumusulak yung dugo ko. And I'm supposed to love them. How? Lalo-lalo na yung kapitbahay mo na wala na yatang ginawa kundi buwisiting ka at ang sambahayan mo. Yung inaasahan mo, dati mong ginawa ng kabutihan, pero nililibak ka ng patalikod, sinasaksak ka sa likod. Pinagkakalat ng kung ano-anong kasinungalingan laban sa iyo. Kapitbahay mo na sa halip na bigyang kaluwagan ang buhay mo bilang kapitbahay, hindi. Lalo ka pang pinapahirapan. We are supposed to love them. Paano na? Talagang kung titignan natin, napakahirap. Pero sabi nga ng Panginoon, ko ang mamahalin mo lang ay yung nagmamahal sa iyo, no? Pinagkaiba mo doon sa iba. Dapat iba ka. Bakit? Ikay anak ng Diyos eh. Ikaw ay hindi na yung dating tao eh. Ikay binigyan na ng buhay na walang hanggan eh. Ikay binigyan na ng Espiritu ng Diyos. Ikay binigyan na ng pananaw, perspektibo, na hindi lamang limitado sa buhay dito sa mundo. Ikay binigyan ng pananaw na it goes beyond the years that you have, that we normally have dito sa paligid na to. Pagkat ang buhay natin ay hindi matatapos sa pagkamatay ng ating katawan lupa, kundi way beyond. At hindi lamang yan, nandoon ang pangako ng pagbabalik ng Panginoon. Ang lahat ng nangamatay na nananampalataya sa Kanya ay babangon mula sa hukay, bibigyan ng panibagong klaseng katawan. Katawan, glorious body, sabi nga. At yung abutang buhay sa pagbabalik niya, sabi nga sa isang kisap mata, mapapalitan ng buong katawan. Mapapalitan ng buong pagkatao. So hindi lamang parang kasiyahan by and by sa langit na hindi mo alam, kundi maging dito sa lupa at magkakaroon ng panibagong paghahari ang Panginoon. May enjoy na natin ang totoong buhay paraiso dito. Dito hindi mo nakatatakutan yung asong ulul, wala nang ganon. Hindi mo nakatatakutan yung mga tigre at leon. Susunod sila sa'yo. Hindi ka na matatakot maglakbay sa dagat, wala nang pating nakakain sa'yo. Siguro puro gulay na kinakain maski ng mga pating. And we are supposed to see life that way. So that talagang
pag tinignan natin itong mga hindi ka mahal-mahal na mga taong to, ay dapat uusbong ang pag-ibig natin sa kanila. Well, mahirap gawin ito kung hindi tayo grounded talaga doon sa two greatest commandments. Kung hindi natin naisa sa praktika yung new commandment, mahihirapan tayong mahalin ang iba. Pero hanggat hindi natin natututuhan talagang gawin ito, hindi magiging kung hindi man ganap, ay hindi magiging paayon sa buhay na gusto ng Panginoon na mayroon tayo. Kasi ang buhay na mayroon tayo ay dapat tigib ng pag-ibig. Ang buhay na mayroon tayo ay inuusbungan ng pag-ibig na yan. Sa pag-ibig na yan, mga kapatid, menos ang stress. Menos ang konsumasyon. Menos ang mga problema sa buhay. Kapag yan ang maging buhay natin. At yan ang gusto ng Panginoon na mayroon tayo. Kaya kumbaga, sinasabi sa atin, dapat ay ang puso mo ay hindi panahanan ng galit. Hindi dapat panahanan ng pagtatampo. Hindi dapat panahanan ng pag-asang may papakinabangan ka sa kapwa mo. Ang puso natin ay dapat pinananahanan ng pag-ibig ng Diyos. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. So sabi nga, dapat matuto tayong umibig sa Diyos ng buong buo. With all your heart, with all your mind, with all your soul. Sabi nga, with all your strength. So pati yung physical nakatuon at umiibig sa Diyos. Ang kabuuan mo ay umiibig sa Diyos. At nandoon yung ibigin mo yung kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung paano nais mo yung sarili ay umangat, ganon mo din titignan ang iyong kapwa. Lalong-lalo na yung kapatid mo sa Panginoon. Hanggat hindi natin natututuhan tumahak sa ganitong landasin, mahihirapan tayo ibigin yung mga nasa labas. Yung mga hindi ka ibig-ibig. Pero yun ang nais ng Panginoon. Kasi ang nais ng Panginoon, yung tanglaw, yung liwanag ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Sabi niya, hindi dapat nilalagay sa palayok at itinatabi. Kundi dapat ito ay magningning. Dapat ay makita ng lahat. Dapat ay magbigay liwanag sa iba. At mayroon pa bang tanglaw na makikita maningning? Kundi ang pag-ibig ng Diyos na nasa sa atin. Habang ito ay ating hinahayaang bumuhos sa iba. Hindi lamang in terms ng pagbibigay ng pera, pagbibigay ng tulong, kundi maging talagang pagpapahalaga. Yung bang mahalin mo. Mahal. Hindi sila mura. Mahal. Mataas ang valuation mo sa kanila. Pero napaka-imposibleng gawin. Lalo pat makikita mo kung anong klaseng katauhan meron sila.
Pero without yung talagang ikang paglakad mo sa pathway ng Diyos, kung wala yun, kung wala yung patuloy na pakikipag-ugnayan mo sa Panginoon, kung wala yung pagbibiyaya sa iyo ng banal na Espiritu, then may hirapan kang gawin. Subalit kung patuloy kang didikit sa Panginoon, kung patuloy kang aasa sa pagkilos ng banal na Espiritu sa iyo, kung patuloy kang maghahandog ng iyong sarili sa Kanya sa araw-araw, then maumpisahan mong gawin to. At kapag ginawa mo to, magugulat ka kung paano maiibsan yung mga dalahin mo sa iyong kalooban. At matutuwa ka kung paano ang blessing ng Panginoon ay bubuhos sa iyo. Hindi lamang sa material na blessings, kundi maging sa pagtingin sa iyo, pagpapahalaga sa iyo, lalong-lalo na ng mga anak mo, ng mga kapatid mo, ng mga kadugo mo sa Panginoon. Madama mo yung pag-ibig na ito. So mga kapatid, loving others is basically founded upon loving God completely and loving ourselves correctly. Kung paano tayo nakikita ng Diyos, kung paano tayo tinitingnan ng Diyos, ganun natin dapat nakikita, ganun natin dapat nakikilala ang ating sarili. At patuloy nakikinikinita natin ang pangangailangan na talagang tayo'y manikluhod sa harap ng Diyos upang patuloy na mabiyayaan ng Kanyang pagpapala. At nang sa ganon, matanaw natin ang kakaibang pananaw sa mundong ito at sa mga taong gumagalaw dito. Tayo manalangin. Ama, maraming salamat po. Patuloy mo pong buksan ang aming puso sa iyong pamatnubay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kagaya nga ng